Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning po. Paki-topic nga po ninyo yung katabi nyo. Good morning, kapatid. Yan. Sige, tapikin po ninyo para kasi medyo maginaw ngayon eh. Maginaw. Kahapon nasa Tagaytay kami maginaw sa Tagaytay. Okay po. So, salamat po sa kalalakihan, sa panguna po ng aming presidente, si kapatid na Marlon Silva, our new president ng kalalakihan. No? So tayo po ay nasa dako na ng mensahe po ng ating Panginoon. And this is our last topic doon po sa tema natin para sa buwan po ng January, reset. No, ay doon tinalakay natin yung iba't ibang klase ng dapat nating i-reset. Siyempre, una ang puso, ang isip, ang ating direksyon. Okay po, and this is our last reset your commitment. No. At yan ay makikita natin in Joshua chapter 24 verse 15. Pero bago natin basahin yan, tayo muna po ay manalangin. Sa iyo, O Diyos na dakila, patuloy na kayo po ay kinikilala namin bilang aming manlilikha na siyang mayakda ng aming buhay at lakas. Father, thank you so much for the opportunity to serve you, Father, and to worship you in spirit and in truth. Salamat sa pribilehiyong binigay mo sa amin na kami po ay makapaglingkod sa inyo. Salamat sa forgiveness, sa love and care. Salamat po sa mga blessing that we receive from you, Father, na patuloy na naranasan namin ang biyayang yan araw-araw. Salamat po sa pagkakataong muli kami na yung mga anak bilang magkakapatid kay Kristo ay nagkasama-sama sa lugar na ito upang patuloy, Ama, na kayo po ay kilalanin namin at mapasaya ka namin sabot ng kakayahang meron kami. And our best is to worship you, Father. Nawa ay maging kasiyahan mo na kami ay makita mo na nandito na yung mga anak nagpupuri, maawit, nananalangin, nakikinig at nagpapahayag ng yung mga banal na salita. Matulungan mo ng napakaliit mong lingkod na muli mong gagamitin sa oras na ito. Patuloy mo po siyang itago in your presence, Father, sapagkat ang presensya mo lang ang tanging maramdaman namin. At patuloy na ikaw lamang ang aming makita. And we will focus our minds and heart to you, Father, today. Niniwala kami ng salita mo na mahayag sa umagang ito ay magkakaroon ng kapangyarihan sa bawat buhay po namin to transform us into your image, Father. Naniniwala kami na ang katahimikan ng siyang ibibigay mo sa amin upang ang salitang mahayag ay maintindihan namin ng lubusan, ng may kaayusan at mayroong karunungan na galing po sa inyo, Ama. Muli po, ibinabalik po namin sa inyo, Ama, ang lahat ng papuri. Ito po ang aming samo at dalang hiling sa tanging pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Okay, palakpan po natin ang ating Panginoon. Okay, sabi ko nga po sa inyo, and this is our last topic, reset our commitment. No? At ang ating teksto na gagamitin, one verse only, in Joshua chapter 24 verse 15, ang sabi po ay ganito, at kung masama sa inyo ang maglingkod sa Panginoon, piliin ninyo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ngunit ako at ang aking sambahayan ay maglilingkod sa Panginoon. Yan po ang nagsasalita po dyan ay si Joshua, the successor of Moses. Bago po siya sumabak sa gera, ay alam po ninyo, napakaalaga nung kanyang mind. No? Na hindi lang siya, kundi even the household, yung kanyang buong sambahayan, ay pinili nila na higit na sambahin ang Diyos. And this is the challenge of the people around him. Sina-challenge niya. Sa talatang yan,
kung sino ang pipiliin nila na Diyos na kanilang paglilingkuran. Kasi po, and that there is a story about that, no? Pero of course, mga kapatid ko po kay Kristo, yan. Bago natin pag-usapan ng reset, ay mahalagang malinaw muna sa atin ano ba ang commitment. Kasi dami nating commitment, commitment sa kaibigan, commitment sa kapatid, commitment sa asawa, commitment sa trabaho, commitment sa pag-aaral, 'di ba? Dami nating commitment. Ngayon, dapat malaman muna natin anong ibig sabihin ng commitment, no? Alam po ninyo, ang commitment ay hindi lang simpleng pangako. Minsan ito yung dapat maintindihan natin. Hindi siya basta-basta lang, no? Ito ay matibay na pasya ng puso na sinusundan ng tuloy-tuloy na pagkilos. Continuous. Wala siyang tigil, no? Yung commitment, hindi siya uminto. Pag pinangako mo, kailangan tuloy-tuloy siya. Consistent ang tawag natin doon. So, meron siyang tinatawag na consistency. Tuloy-tuloy. Kapag nangako, kailangan tuloy-tuloy hanggang sa uli. Para mag-asawa, kahit na maraming pagkakataon na mag-asawa ay hindi nagkakaintindihan, sa bahay, sa maraming aspeto, minsan simpleng bagay lang, hindi sila magkaintindihan, kahit sa magsyota, di ba? Hindi magintindihan. Okay, minsan may lumapit nga sa akin, sabi niya, Ninong, bakit gano'n? Kasi simpleng bagay lang, pinag-aawayan. Basahan lang, basahan lang. Hindi lang nailagay sa tama. Kasi gano'n talaga a simple way. Minsan, nag-toothbrush yung lalaki, minsan kasi ang lalaki, minsan gano'n Pag nag-toothbrush, sabog-sabog. Pati yung toothpaste. Siyempre, ang babae, pag nakita niyo yung gano'n, tumataas kagad yung yung na-high blood kagad. Kaya nagkakaroon kagad sila ng argumento. Simple way, but nagkakaroon kagad inside, no? And this is the relationship. But there is a commitment being a husband and wife. Ang gusto ko lang ipaalam dito, ano man ang mangyari inside the family, ano man ang mangyari sa mag-asawa na problema ang kanilang harapin, ano man mangyari sa relasyon ng magkaibigan, no, but still, there is a commitment. Tuloy-tuloy. Consistent. Ang ating pong pagmamahal, ang ating pong mga gawa, ang ating how to express our love to someone that we love. Iyan ang ibig sabihin ng commitment. Kahit may hirap, kahit may sakripisyo, at kahit walang kasiguruhan ng kaginawaan, still, there is a commitment. Ano man ang mangyari, tuloy-tuloy po yung commitment natin, and that is our promise to our loved ones. Sa Biblia, ang ibig sabihin ng commitment ay hindi emotion lamang. And sometimes, alam po ninyo, ito mahirap kasi tayo ma-emotion. Kaya kailangan ingatan natin yung emotion. Okay lang yung emotion, that is a healthy, no? Emotion. Pagka nakakaramdam tayo ng iba't ibang klase ng emotion, ibig sabihin yan, healthy tayo. Healthy yung emotion natin. But still guard our emotion. Kasi hindi lahat ng emotion tama, no? Kaya sa Biblia, ang commitment hindi emotion lamang, kundi ito ay paninindigan. We'll still stand firm. What is our promise? Because that is our commitment. Okay? Still, hindi lang ito salita, kundi ito ay may kasakip na pagsunod at paggawa. Hindi ito panandalian, kundi panghabang buhay. So, ibig sabihin, ang commitment ay hindi lang basta-basta. Ito ay forever. Once you commit to serve God, once to commit that you love God, the entire of your life on earth, mananatili mong gawin na maglingkod sa Panginoon kahit mahirap, kahit may sakripisyo, kahit maraming mga distraction sa paglilingkod mo sa God. But still, you continue to serve God because you commit
that you want to serve God. Kaya nga, sabi ng ating Panginoon, if you want to become my followers, if you want to become my servant, deny yourself. Yun ang sabi po ng ating Panginoon. Kasi, in our journey, being a Christian, hindi ho siya smooth. Ang paglilingkod natin, hindi ho lagi masaya. Marami siyang mga ingredient na yung ingredient ay siyang magpapatatag in our faith. Kaya nga pagka marami tayong mga naranasan sa buhay, ibig sabihin talagang God allow it to happen in your life, in my life, in our life, because God wants tayo ay maging matibay in our faith. Tandaan natin, nandito tayo sa mundo. Sa mundong ito, nandito lahat ang uri ng mga bagay na minsan magugulat ka. Nandito lahat yung mga bagay parang nasusurpresa ka. Di ba? Minsan nagugulat ka ba? Nasusurpresa tayo. Nandito lahat yan. But still, God promised to us. Hindi tayo niya iiwanan. Kaya nga, mga kapatid ko po kay Kristo, maraming mga tao ang nagsimula na sila ay nag-commit pero hindi nagtapos ng faithful dahil may pangako pero walang paninindigan. Ano pa ibig sabihin? Maraming mga tao ang ganito ngayon. Sa simula, talagang makita mo yung kasigasigan because they want to commit themselves to serve God. Okay po, 1 year, 2 years, makita mo yung kanilang kasigasigan. Pero, in the middle of their journey, unti-unting nawawala yung eagerness. Kaya kanina yung pagtuturo ni Brother Edney ay napakahalaga. No? Para magpatuloy, para maging masigasig, don't forget to read our Bible every day. Kasi yun na magtuturo tayo, sa atin to transform. Kaya nga, kung tayo nangako sa God, panindigan natin, manindigan tayo. Whatever happened, any circumstances in life, mahirap, hindi mahirap, masaya, malungkot, mixed emotion, still, there is a commitment. Amen po ba doon? Nakuha po ba ninyo ang ibig ko'y parating? Amen po ba doon? Palakpakan po natin ang ating Panginoon kung amen. Alam po ninyo sa Joshua, chapter 24, tinipon po ni Joshua ang buong Israel. Kasi siya yung leader. That is the successor of Moses. Okay, hindi para aliwin sila, kundi para hamunin sila. Kasama na dito si Terah. Terah is a father of Abraham. Noon, pinapaliwanag lang ni Joshua to sa kanila. Kasi nauna naman si Terah kay Joshua. No? Pero pinapaliwanag in history na doon sa kasaysayan, binanggit doon, sa chapter 24, kung binasa niyo yan, pinaalala, throwback. Naalala niyo ba yung mga ninuno niyo? Kung ano ang ginawa nila. They worship the idol. Sinamba nila yung mga Diyos-Diyosan. Lumikha sila ng mga Diyos-Diyosan. Pinaalala ni Joshua, no, yung mga bagay nito sa mga Israel, yung mga ninuno nyo. Alam niyo ba kung anong ginawa nila? And Joshua challenged the people na sasakupin niya, o yung pamamahalaan niya, kung sino ang paglilingkuran nila. Yung bang God na tumulong sa kanila, yung bang God na nagbigay ng tubig sa kanila sa gitna ng disyerto, na pinalo lang yung bato pero lumabas yung tubig at nakainom sila. Yung God na nagbigay ng ulap sa mainit na disyerto pero binigyan sila ng ulap para hindi sila mainitan. Yung God na nagpakain at nagbuhos ng mana from heaven na nagpakain sa kanila. O ito yung mga Diyos-Diyosa na may tenga pero hindi nakakarinig. May ilong pero hindi nakakamoy. May bibig hindi nakapagsasalta. And Joshua challenged Israelites in this matter. Kaya nga, ang sabi niya, magre-reset ba kayo ng commitment o magpapatuloy sa kompromiso?
And this is always likewise question to us today. And maybe I ask to you, tayo po ba in year 2026, magre-reset tayo ng commitment? Magre-reset ba tayo ng commitment o we will continue our kompromiso sa ating pagiging anak ng Diyos? We will continue to love this world. O ituloy natin yung una nating commitment sa ating Panginoong Diyos. Na tayo ay maglilingkod the entire of our lives on earth. Even in the middle of sacrifice. That is the challenge to you today. Ako po, habang pinag-aaralan to, I always commit myself to God. Whatever is, whatever was. I will continue to commit myself to do so in the will of God. Hoping and praying. Kayo po, na aking mga kapatid kay Kristo today, in year 2026, isa ang ating maging layunin. Ang ating commitment, we will stand firm, ituloy yung sigla, yung init, nung tayo po ay nagsabi sa Panginoon, Panginoon, maglilingkod ako sa iyo. Okay po, at iwanan ko yung mga kompromiso sa mundong ito. Alam po ninyo, paano natin ito i-reset ang ating commitment sa Diyos sa gitna ng pusong hati? Kasi alam nyo, sa buhay natin, minsan hati puso natin eh. Meron siyang gusto niya dito, gusto niya dito. Parang laging dalawa. Diba? Kaya medyo nahirapan tayo. Hindi natin alam kung paano natin paglilingkuran ng Diyos kasi may binubulong ang puso natin. May sinasabing puso, may sinasabi ang isip. Minsan, naranasan nyo na to? Yung, ako nga hanggang ngayon, naranasan ko yan eh. Nagtatalo puso ko, tsaka isip ko, naglalaban sila eh. Ang sinasabi ng puso ko, laging, you must love them. Always love them. Yun lagi sinasabi ng puso ko eh. Pero ang isip ko, lagi sinasabi niya, mag-isip-isip ka. Parang ganon. Naglalaban ang puso ko at isip ko. And I still pray to God na ewan ko kung kayo naranasan niyo, may hati ang puso niyo minsan. Naglalaban di ba puso niyo at isip? Sabi mo nga sa katabi mo, naglalaban ba yung puso at isip niyo? Ayan. Ay. Madalas po ba yan? Pare-pareho tayo. So, nagkakaintindihan tayo. Okay, amen. At least, hindi kayo hiwalay, pare-paras tayo. Kasi, nagkakaintindihan. Ang maganda rito, yung nagkakaintindihan tayo. Okay po? Yun ang importante dito. Kasi, there is a commitment pero nahati ang puso. How can you reset your commitment kung may hati ang puso at mundong puno ng pagpipilian? Ang daming pagpipilian. There are so many choices para piliin mo eh. Ang mundong ito, ang dami niyang ino-offer para pagpilian mo. Ano gusto mo? Sabi ng mundo sa'yo eh, ano gusto mo? Ito o yan? Tapos ilalatag ng mundo sa'yo yung mga bagay na magagandang bagay na tingin mo sa sarili mo, wow! Buhay ako rito. Ayos ako rito. Diba? Ilalatag ng mundo sa iyo yan eh. Hindi, makita mo yung commitment mo sa God. Naku, parang magkukontrahan. Kaya hati ang puso mo. How can you reset your commitment to God? Kung may ganitong klase ng pagpipilian ng mundo, mahirap. Pero don't worry, mga kapatid ko po kay Kristo, dalawang bagay ang pwede nating gawin. At yan ang gusto ko pong ipaglingkod sa iyo. Dalawang bagay lang to. Una,
Resetting commitment requires a clear choice. Dapat maliwanag sa'yo yung pipiliin mo. Kasi yung pagpili mo, yan ang magiging buhay mo sa mundong ito. Kaya dapat, pag pumili ka, maliwanag sa'yo na yung pipiliin mo, yan ang ibubuhay mo sa mundong ito. Amen po ba, Dan? Sabi mo sa katabi mo, maliwanag ba ang isip mo? Sabi mo, baka kasi malabo pa. Sabi mo nga, maliwanag ba isip mo ngayon? Okay. And this is the challenge of Joshua to Israel. Ang sabi po ng Joshua chapter 24 verse 15, ang sabi niya ganito, piliin ninyo today, ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Kailangan pumili tayo Hindi pwedeng lumakad tayo na dalawa. Kailangan isa lang matira sa buhay natin. Today, the year 2026, and this is the challenge to every one of us today. Piliin mo today. Kung i-reset mo ang commitment mo o continue to serve this world. Ang sabi po ni Joshua, pag-isipan ninyo muna. Kundi, hindi po sinabi po ni Joshua ang salitang pag-isipan muna ninyo. Hindi po ganun salita ni Joshua sa Israel. Ang sinabi niya, piliin ninyo ngayon. Ngayon na. Sabi mo sa katabi mo, ngayon ka na pumili. Not tomorrow, but today. Ano po? Challenge po ito sa atin. Today. Ang commitment sa Diyos ay hindi delay decision. Ito ay intentional at personal choice. Tandaan mo, sa pagpili mo, yan ang magiging buhay mo sa mundong ito. Dalawa lang yan. I-reset mo ang commitment mo sa God at mangangako ka muli sa Kanya na maglilingkod hanggat nabubuhay ka o pipiliin mo ang mundong ito. Tandaan mo, mahalaga ang personal choice natin. Kaya po, alam po ninyo ang problema sa bayang Israel. Sila po physically nasa promised land. Ang promised land, Canaan. And this is the promise of God to the Israelites. Sila po physically nandun na Pero spiritually, may mga Diyos pa rin sa puso Nandun na sila. Hawak na nila Hawak na nila yung pangako ng God na promised land. Doon sa promised land, nandun lahat yung uri ng pulot-pukyutan, mga sariwang pagkain, mga bagay na mabubuhay sila. Nandun yung peace. Nandun lahat yung uri ng saya. Because this is a promised land of God to the Israel. But the problem, my brothers and sisters in Christ, kahit nandun na sila sa pangako ng Panginoon, pero ang puso nila ay hati. Spiritually, may mga Diyosan pa rin sa puso nila. Hindi nila iniwan. Dinala nila yung kanilang paniniwala at pananampalataya doon sa promised land. And maybe today, like you and me, nandito tayo sa church because we promise to God to serve God, to worship God. But still, there is a reservation in our hearts today. Not fully. But half of our heart, may mga bagay pa rin na dala-dala natin. Kaya minsan, there is no peace in mind. There is no peace in heart. Because there is a reservation in our heart, even you are here in the church. My brother and sisters in Christ, this is a challenge to us. I-reset mo ba ang commitment mo today? Or you continue to serve this world? Please, ang sabi na,
Dapat maging klaro sa iyo ang gusto ng Panginoon. Ang mga Diyos na pinaglingkuran, ang sabi po ni Joshua, ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa kabila ng ilog. Pinaalala, ano ba kayo? Ang Diyos nyo, biniyayaan na nga kayo eh. Tinulungan na nga kayo. Pinakita na ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa inyo. Nagpakita na siya ng kababalaghan sa inyo. Pinakita niya na siya ang pinakamakapangyarihang Diyos. Ano man ang hingin nyo, nandyan. Tinulungan kayo. Kung kayo man ay binibihag ng kalaban, linalabas kayo, binibigyan kayo ng kapayapaan pa, but still, sumusuway pa rin sila. At yun ang problema po ni Joshua sa kanyang bayan. Alam po ninyo, hindi pwedeng mundo. Tandaan nyo ito It's a short message. Hindi pwedeng mundo sa Lunes hanggang Sabado. Sabi ng pag-aaral kanina ni Brother Ren, hindi pwedeng sa linggo ka lang magbubukas ng Bible. Pag sinabi ng pastor, please read the Bible, buksan nyo ngayon. But still, Lunes hanggang Sabado wala na. Itatabi mo na yung Bible, mag-aalikabok na siya, bubuksan mo ulit siya ng Sunday, ang daming alikabok, and then bibit-bitin mo siya uli. And same process in this message. Sa buhay natin, not only Monday, iba na. Not only Sunday, iba tayo. And Monday to Saturday, nasa mundo tayo. Pag Sunday, nandito tayo sa church. This is a contradict. Ang tawag natin dyan ay, tama ba yung word ko? Paradox. Sa mga teacher nandito. Yung paradox, alam ba ninyo yun? Paradox, baligtad. Di ba? Pag Sunday, sabi niya mga Kristiyano nandito, marami ngayon ng ganitong klase, no? Hindi pura pwede yan. Na Lunes, sa mundo tayo, hanggang Sabado, sa mundo tayo. But Sunday, dito tayo sa church. Hindi pwede yun. Never natin mabibigyan ng glorify our God. Kaya nga, Joshua challenge Israel. Kaya mamili ka na ngayon. It's a matter of choice. Mamili ka. At pag pinili mo yan, itandaan mo, yun ang ibubuhay mo. Okay? Kalabitin mo yung katabi mo. May napili ka na ba? Pumili na? You will continue to serve God? O clear ba sa'yo yan? O still, half pa rin? Pastor, di ba pwedeng hati? Baka pwede namang hati. Sa Lunes, ganito ako. Di ba? Hindi. Alam po ninyo, meron siyang illustration. Parang isang taong may dalawa ang paa. Ang tao naman, dalawa lang paa, di ba? Hindi pwede nga pa. Dalawa paa. Sa magkaibang bangka. May bangka dito. Yung isang paa niya nandito. Yung isang paa niya ganito. Bangka yan, ha? Dalawang bangka, ha? Nakuha niya? Dalawang bangka, yung isang paa niya nandito, yung isang paa niya nandito. Habang papalayo ang mga bangka, lumalakad ang bangka, di ba? Sa isa't isa, tiyak, babagsak ka sa tubig. Bakit? Mawawalan ka ng balance Di ba? Baka mapunit. Buti kung pantalo lang mapupunit sa'yo. Di ba? Papalayo ka, babagsak ka. Alam po ninyo, ganyan ang buhay na ayaw pumili. If you don't want to choose, magiging kagaya ka ng tao na dalawa ka, habang papalayo in your journey, ang dulo, babagsak ka. Kasi ayaw mong pumili Gusto mo dalawa lagi. Diba? Nakukuha niyo po ang ibig parating. Alam po ninyo, hindi, ang taong dalawang klase ng ganito, pagka ganito ang gusto natin, huwag tayong pumili, tanda mo ito, ganito. Hindi magiging stable ang life mo. Tanda mo yan, Hindi magiging stable ang life mo. Hindi ka rin magiging safe. At hindi mo mabibigyan ng hindi pleasing sa Diyos yun. Hindi ka lugod-lugod sa God yun. Pagka hindi ka pumili, kaya dapat pumili ka Okay?
Hindi ka pwedeng hindi pipili. Kaya today, you must choose. Because that is Joshua's challenge to the Israelites. Mga kapatid ko, kung may napili na po kayo, para pumili kayo, bibigyan ko kayo ng salita ng Diyos na makikita po natin sa 1 Kings 18:21. Ang sabi niya ganito, hanggang kailan kayo mag-aalinlangan sa pagitan ng dalawang pag-iisip? Hanggang kailan, ang sabi ng Biblia, hanggang kailan tayo mag-aalinlangan sa pagitan ng dalawang pag-iisip? Lagi tayong may dalawa sa puso, dalawa sa isip. Hanggang kailan natin dadalhin yan in our journey bilang anak ng Diyos? Kailangan pumili ka na para hindi maging, ang gulo nun. Magulo pag dalawa lagi iniisip. Na? Pa natin yan? Kailangan isa lang. Kaya nga, maliwanag po ang talata po ng Biblia dyan. Even Matthew, sinabi po niya yan, 6:24. Walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Kailangan isa lang. Di ba? Magulo pag dalawa Panginoon. Kahit nga sa bahay, pag dalawa Panginoon, magulo eh. Di ba? Alam nyo, meron akong kinansil na mag-asawa. Kasi siyempre, mag-asawa, laging mag-aaway yan eh. Kasi lalo nga yung panahong ito, siyempre, ang babae, nagtatrabaho na rin yan eh. No? Nagtatrabaho na rin yan. Ito, this is a, this is a general. Siyempre, dahil mag-asawa, ang babae nagtatrabaho na rin, lalaki, nagtatrabaho din, sometimes dumarating sa punto na parang dalawa na ulo sa bahay. Kailangan yung babae, sundin mo rin. Kailangan yung lalaki, sundin mo rin. Kaya minsan, mga anak, di alam kung sino susundin. Nanay ko ba, tatay ko ba? Eh, mas mabagsik yung nanay. Pero mabagsik yung tatay. Baka sabihin naman yung mga nanay, puro nanay naman to si pastor. Hindi, parehas. Kaya magulo. Tandaan niyo po ito. Naalala niyo nung, teka, tingnan ko lang yung oras. Naalala niyo nung ikinasal, yung mga kinasal, naalala niyo? Bakit ang babae ang may tulokbong? You know what is the meaning of that? Para hindi makita yung ulo niya. Lalaki lang ang walang talukbong para siyang makita sa tahanan. Ang babae tago. Yun ang ibig sabihin nun. Sa tahanan, lalaki ang dapat ang ulo. Tama po? Ang babae hindi ulo. Okay? Ang babae ano siya? Ilaw. Ilaw. Kaya lang daw yung ilaw, ang lalaki ang nampupundi. Ay, napupundi ilaw ng babae. Kaya nagagalit yung babae. May mga... What I mean is this, mga kapatid ko po kay Kristo, hindi pa pwede dalawa, laging isa. Kaya today, you must choose what is the best of your life. If you want to reset your commitment to God, so be it. But if you don't, nasa sa'yo yan. Pero tandaan mo to ha, any na pagpili mo, there is a consequences. Kasi yun ang buhay mo eh. Kaya dapat maging matalino ang pagpili mo. The application of this life, hindi lahat ng religious ay committed. No. Ang tunay na reset ay nagsisimula sa tanong, sino talaga ang paglilingkuran ko sa araw-araw ng aking buhay? Yun ang tanong. Yun yung merong puso na gustong mabago. Kasi kung gusto mo mabago sa araw-araw, tanong mo yun, sino talaga ang paglilingkuran ko sa buhay ko? Okay po? And that is the question. And secondly, mga kapatid ko po, resetting commitment demands a consistent stand. Ang pagre-reset po daw, meron siyang commitment, meron siyang demands. Yung tinatawag nating consistent stand. Merong paninindigan. Ang sabi po ng Joshua 24:15b, ngunit ako, sabi ni Joshua, at ang aking sambahayan ay maglilingkod sa Panginoon. Si Joshua, as a leader of Israel, the successor of Moses, bumili kaagad siya. Kung kayo ayaw pa ninyong pumili, ako pipili na sa ganang akin at ng aking buong sambahayan ay maglilingkod kami sa Diyos. And even me today,
ako at ng aking buong pamilya, we will choose to serve God the entire of our lives. How about you? Kasi po, we need to stand, consistent stand in our faith. Joshua, pinakita po niyan. Hindi po sinabi ni Joshua, sana ay maglingkod kami, no? There is no doubt. Diretso, sinabi niya, ako at ng aking buong sambahayan. Kaya po, kundi ang sabi po ni Joshua, kami ay maglilingkod. Ito ay declaration, hindi ito suggestion. This is a declaration of Joshua of faith. Napakatindi po niya. No, kaya nga makikita po natin, ang reset ng commitment ay hindi lang desisyon ng puso, kundi direksyon ng buong buhay. Kaya nga, pag nag-commit ka, pag na-recommit ka, ito ay buong buhay mo na. Yan na yung magiging buong buhay mo dito sa mundong ito. Kapag sinabi mong, God, I want to reset my commitment to you because I want to serve you. And this is your life on earth. Makikita ng God, naglilingkod ka. Kahit na mayroong mahirap, kahit nahirapan ka, kahit nasasaktan ka, kahit minsan parang nalilito ka, parang minsan walang katiyakan, parang gano'n ang buhay mo, pero still, kailangan mong tumungo sa dulo. Kasi yun ang pangako mo sa God, na maglilingkod ka sa Kanya. Kahit hindi mo naintindihan ng mga taong nasa paligid mo, but still, you serve God. Kahit nahihirapan kang isipin mo ang buhay, but still, you serve God. Kahit nahihirapan ka na maglingkod, but still, you serve God because that is your commitment to God. Walang mahirap pagka nag-commit ka sa Panginoon. Amen po ba doon? Because God promised to you, hindi Kanya iiwan, ni pababayaan man. Alam po ninyo, ang commitment ay parang marriage vow. Alam niyo yung marriage vow, di ba? Hindi ito sinasabi na, pag sinabi ng nagkakasal, tinatanong yung lalaki at babae. Hindi yung sinasagot ng lalaki na mahal kita kapag okay ka na. O okay ka. Pag hindi ka okay, hindi kita mahal. Di ba? Walang ganun sa vow, marriage vow. Ang lagi sinasabi doon, sa hirap at ginawa, mamahalin kita. Hindi ho sinasabi doon na magkabilang panig na hindi. Pagka mainit, isosoli kita sa nanay mo. Pag malamig ka lang sa akin. Walang ganun. May ganun ba? Meron ganun? Wala. Mainit o malamig, akin ka. Di ba? Yun ang sinasabi dito eh. Kaya nga, piliin kita. Kaya nga, maganda ito. Kundi ang marriage life, ito. Pipiliin kita kahit mahirap. Dadalin kita kahit mahirap. Kahit nag-aaway tayo araw-araw, pipiliin pa rin kita. Kahit minsan ayaw mo na sa akin, pero pipiliin pa rin kita. Kahit minsan hindi na kita maintindihan, pipiliin pa rin kita. Di ba? Kahit minsan gusto na kitang isoli sa nanay mo, pero pipiliin pa rin kita. And that is the word. Because you commit to God. Hanggang sa uli, till death do us part. Dadali mo yan hanggang sa uli ng buhay mo. And this is the illustration of commitment to our God. Alam po ninyo, ganito rin sa Diyos. No? Hindi lang kapag may blessing. Minsan tayo, pag may blessing, wow, Lord, thank you. Di ba? Napaparasaya, Lord, thank you. Daming blessing. Masaya tayo. Punta tayo sa Jayco, coffee. Starbucks, coffee. O, di ba? Siyempre, blessing eh. Ang sarap eh, di ba? Pagka daming blessing, totoo naman, daming blessing. Pagka maraming blessing, sarap. Lord, thank you. Kung saan tayo pupunta, punta tayo. Basta wag lang ninyo kakalimutan si Paz, no? Sa Jayco, yan. Joke lang. But still, hindi lang kapag answer prayer. Pag in-answer tayo, yung ating panalangin, sinagot ng God, okay, ang saya natin sa Panginoon. Ang sigla natin maglingkod.
Okay? Kundi kahit may luha at pagsubok. Kahit hindi blessing. Pero kahit minsan umiyak ka, kahit minsan may sinusubok ka, ang pananampalataya mo is still, you commit to God. Parehas lang yun. Ang sabi ni Pablo, natutunan kong magutom. Natutunan kong sumagana. Naranasan kong lulutang-lutang sa tubig. Naranasan ko mahirap. Pero hindi naging problema ang paglilingkod ni Paul. Why? Ang sabi niya ganito, parehas lang yan sa akin. Magutom o hindi, parehas lang. Sumaya ako, malungkot ako, parehas lang. Walang pagbabago ang kanyang paglilingkod sa God. Why? Kasi si Pablo nag-commit sa God. Walang pagkakaiba. Masaya, mahirap, still, tuloy ang kanyang paglilingkod sa Panginoon. Yan ang sinasabi niya ganito sa atin. Kaya mga kapatid, wag lang yung masaya ka lang. Di ba? Sometimes yung iba, atin pag birthday lang, doon lang sasamba. O kaya anniversary. Ginawang yung paglilingkod. Hindi every day of your life. Dapat maging kalugod-lugod tayo sa Panginoon. Sabi po ng Luke chapter 9 verse 23, araw-araw pasanin ang krus at sumunod sa akin. Yan ang sinabi ng ating Panginoon. If you want to become a disciples of Christ daily, sabi niya, dalin mo ang krus. Ang sabi po ng Deuteronomy chapter 6 verse 6 to 7, ang pananampalataya ay tinuturo at isinasabuhay sa tahanan. Yan ang pag-aaral kanina ni Brother Edney. Kasi pag nagbasa ka talaga ng Bible, magta-transform ka eh. Tuturuan ka araw-araw ng Bible eh. Kaya kanina, ang challenge ng pag-aaral, basahin natin ang Biblia. In my conclusion, mga kapatid ko po, kay Kristo, ang tanong ay hindi, nasa church ka ba? Kasi minsan, nami-misinterpret natin yun eh. Kapag tayo ay nasa, sa bagay, ako rin, pagramdam ko rin yan eh. Nung ako po'y Catholic, kasi ang aking designation sa bahay, kasi 10 kami magkakapatid eh. Lahat kami may designation. Ako, ang designation ko, mamalengke, magluto. Pambahay lang pambahay lang. Yun lang designation ko. But still, pag ako po ay namamalengke, dadaan muna ako sa simbahan, meron kaming bowl doon. Pagka nakakuha na ako doon sa holy water, na pagka-cross na ako dyan, doon lang ako sa bukana ng simbahan. Still, pag uwi ko, I'm so holy. Pakiramdam ko, banal na banal ako eh. Mamamano ako sa tatay ko, mano po tay, mano po nay, magluluto na ako. No? And still, like this, no? Para pakiramdam natin, pag nasa church tayo, we are so holy. Pakiramdam natin, napakabanal natin, di ba? Kasi nandito tayo sa church eh. No? Alam mo po ninyo, mga kapatid ko po, kay Kristo, ang dapat natin gawin na ito, buong puso ka bang nakatalaga sa Diyos? Ang mundo ay puno ng distraction. Pero ang Diyos ay naghahanap ng dedikasyon. Ang reset ay hindi pagbabago ng sitwasyon. Ito ay pagbabalik ng puso sa Panginoon. The challenge today, my brothers and sisters in Christ, you want to reset your commitment to God? Or you want to continue to serve this word? If you want to choose this word, wala pong magagawa dyan. That is your choice. But definitely, there is a consequences in your life. But being a servant of God today, I challenge you, like Joshua. Ako at ng aking buong sambayan, pipiliin naming maglilingkod sa dakilang may kapal hanggang sa huli ng aming mga buhay. Isipin mo ang fire alarm sa isang gusali. Kapag tumunog ito, hindi mo sinasabing mamaya na, hayaan mo lang yan. Hindi pwedeng ganon.
Tignan ko muna kung seryoso. Hindi ganon ang tanong. Hindi mo rin tinatakpan ang tenga mo para hindi mo marinig. Kapag tumunog ang alarm sa gusali, antimano, kikilos ka agad dahil may mapanganib. Dahil malalagay ka sa panganib. Ang panawagan ni Joshua ay parang spiritual fire alarm. Hindi ito paalala lang. Ito ay babala at paanyaya. Kapag ang commitment ay hindi na malinaw, kapag ang puso ay hati, kapag ang Diyos ay option na lang, at hindi ito priority oras na para mag-reset ng ating commitment. Ang commitment sa Diyos ay hindi nasusukat sa ganda ng simula, kundi sa tibay ng paninindigan hanggang sa wakas ng ating mga buhay. Kapatid ko po kay Kristo, it's a matter of choice. Ba't paalala ng salita ng Diyos? Tandaan mo, kapag nagdesisyon ka today, yan ang magiging buhay mo the entire of your life on earth. Muli po, pagpalain tayo ng dakilang may kapal. Nawa, ang mensaheng ito ay makatulong lalo na sa ating pagpili, lalo na sa taong ito ng 2026. But today, as a servant of God, ako at ng aking buong pamilya, pipiliin naming maglingkod sa Diyos hanggang sa uli ng aming mga buhay. Muli po, maraming po salamat at pagpalain tayo ng dakilang may kapal. God bless us all.